Imasdan niyo ang papel na ito na umalipin sa atin. Kailangan natin pigilan ng mga Espanyol. Baba! Wag po! Wag po! Wag po! Bilis! Wala ko alam! Umamin ka na. Wala nga akong alam! Ganun na. Itaas! At punitin ang sedula! Andres Bonifacio, Kumusta ka, Andres? mabuting mabuti ho. Mabuti naman. Tumatak sa aming mga isipan, ang mga sinulat mong nobela. Doktor, maaari niyo po sana pagpagpaumanin. Gusto ko lang maunawaan sa parehas ng nobela. Hindi nagtatagumpay ang armadong himagsikan. Dahil hindi anumang armas ang patungong kalayaan, Andres. Dahil kailangan nating armasan ang ating mga sarili. Ito, lalo na't dito. Ito ang inako sa atin ng mga Kastila at kailangan nating ibalik ito sa ating bayan. Hoy, Iho. Saan ka pupunta? Pauwi na po ako. Diyan na lang po ako natira. Galing na po talaga ang trabaho, pauwi na po talaga ako. Sedula. Dahan-dahan ka lang, Iho. Mamay nga. Pinapangako ko sa inyo balang araw. Hindi na natin kailangan pang lumuhod sa mga Espanyol. Kayong lahat, mga magiging anak ninyo, magiging pamilya ninyo, lahat kayo ay magiging malaya. Andres! Masamang balita! Alaman na ng mga Kastila, dinakip si Jose Rizal. Pagdakip na nila si Rizal. Paano na ang La Liga? Hindi malabong dakpin din ang mga sumusuporta dito. Hindi tayo makukulong. Lalaban tayo kung kinakailangan. Kailangan na natin kumilos. Kailangan natin ipakita sa kanila na lalaban tayo. Kailangan na natin magbuo ng isang samahan para mapalayas natin ang mga Espanyol dito sa ating mga bayan. Hindi nagtagumpay ang ninanais si Dr. Jose Rizal. Kailangan natin maging-magsikan. Mapanganib ang ating tatahakin. Pero hindi dapat tayo takot. Kahit sa kamatayan, isipin natin tayo malakas, matibay at makapangyarihan. Tayo ang kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Parang awan niya na, Padre. Kasi po ang aking anak. Maaari lang po sana makuha ko na yung aming sahod. Awa? Parang awan niya na, Padre. May sakit ang aking anak. Sinvergüenza? Ang dami pang sinasabi. Kulong yung demonyong to. Ayoko demonyo! Kung ayaw nyo mag-ayos sa demonyong to, matuto kayo sumunod sa pamamalakad ko. Baba! Bakit po? Sabing baba! Wag po! Wag po! Wag po! Ayun pa, oh! Hindi ko po alam! Bumas ka dyan! Hindi po! Bilis! Ito na po! Daya mo maglakad! Umamin ka na. Sabihin mo ang katotohanan. Wala akong alam! Ano yung sinasabi? Umamin ka na. Wala nga akong alam! Ganun na. Sabihin mo sa lahat ng pinuno ng konseho. Pinapatawag silang lahat ng Supremo. Ang kinabukasan ng mga susunod ng nasyon ay kakakin ng ating responsibility. Tayo ang makakapagbigay ng kalayaan na rarapat sa kanila. Tayo mga nauna, tayo na may lakas. Tayo na may kakayanang lumaban. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Andres, bilang ina ng katipunan. Ipinapaubaya ko sa iyo ang desisyong gawin kung ano ang tingin mo ang nararapat. Napakarami na naging biktima ng mga Espanyol. At mas marami pa ang mamamatay kung kakayaan lang natin ito.
Sa labanang ito, isusuong natin ang ating mga buhay sa panganib. Ilang araw mula ngayon, sa gabi ng 29, sisimulan na natin ang revolusyon. Pagmasdan nyo ang papel na ito na umalipin sa atin. Kailangan natin pigilan ng mga Espanyol. Mahina man tayo sa armas, onti man ang ating mga armas. Lamang sila sa armas at kanyon. Tayo mga Pilipino, lalaban tayo hanggang sa huli nating mga hininga. Itaas at punitin ang sedula. Mabuhay ang katipunan! Mabuhay! Ang labanan na yon ang nagbigay ng lakas ng loob at inspirasyon sa iba't ibang mga lalawigan para magkaklas at labanan ng mga Kastila. Pero hindi lahat ng labanan ay naging matagumpay. Dahil sa kakulangan ng mga armas, dumating ang panahon na pinakamasakit para sa Supremo. Buhay. Buhay ng mga Katipunero ang naging kabayaran para sa kalayaan ng bayan. Neng, ang daming ano, Neng. Ano ba yun? Bakit nakahigaw ka? At punitin ang sedula. Mabuhay ang katipunan! Mabuhay! Mabuhay ang katipunan! Ano, wait lang! Ay pa, oh. Hindi po. Wait lang. Ang sweet girl! Ayun pa, Neng, ang layo. Late ka, Len. Andres, masamang balita. Napag-aalaman na ng mga Kastila na... Go. Go. Wala pa ate, wala pa. Hindi pa naka...